Basura ang tingin mo sa akin, pero ginto ang binabaliwala mo. 3 taon na akong nagtitiis sa malamig na kama at mas malamig mong pakikitungo, Winston. Habang naghihintay ako sa ating anibersaryo na may handang hapunan, ikaw naman ay may handang kama para sa ibang babae. Pero ngayong gabi, hindi ako ang iiyak. Ako ang magiging dahilan ng iyong pagkawasak at muling pagkabuhay. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari sa iyong puso? Ang asawang kinalimutan mo o ang estrangherong sasambahin mo? Simulan na nating hubarin ang iyong mga kasinungalingan. Gusto ko yung wild, yung mapangahas, yung tipong hinding-hindi magagawa ng boring kong asawa. Ipadala niyo ang pinakamahal na VIP package sa Azure Hotel, Room 808. Siguraduhin niyo lang na sulit ang ibabayad ko dahil sawa na ako sa matabang na pagsasama. Ang boses na yon ni Winston ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng malawak na kusina. Si Hope, na nooy maingat na hinihiwa ang mga sangkap para sa paboritong adobo sa puti ng asawa, ay napatigil. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit mas pinili niyang ituloy ang paghiwa kahit lumalabo na ang kanyang paningin dahil sa nagbabadyang mga luha. Sa bawat kuskos ng kutsilyo sa sahig ng kahoy na sangkalan, tila idinidiin din sa kanyang puso ang bawat salitang binitawan ng lalaking pinakamamahalin niya. Ito ang kanilang 3 anibersaryo. 1,000 araw na puno ng pagtitiis, pananahimik, at pag-asang balang araw ay lilingunin din siya ni Winston Madrid hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang asawa. Nakahanda na ang lamesa. May mga paboritong bulaklak ni Winston sa florera. Ang bango ng niluluto niya ay humahalimuyak sa buong bahay. Isang amoy na sumisimbolo sa pagmamahal at pag-aaruga na 3 taon niyang ibinigay ng walang kapalit. Isang matalas na hapdi ang naramdaman ni Hope sa kanyang daliri. Aksidente niyang nahiwa ang sarili. Ang pulang dugo ay dahan-dahang pumatak sa puting karne, ngunit hindi siya gumalaw. Mas masakit ang hapdi sa kanyang dibdib kaysa sa sugat sa kanyang balat. Tiningnan niya ang kanyang wedding ring na nabahira na rin ng dugo. Ito ang simbolo ng sumpaan nilang dalawa. Pero para kay Winston, isa lamang itong tanikala. Bakit nandito ka pa sa kusina? Ni hindi mo man lang maasikaso ang hitsura mo sa espesyal na araw na ito. Ang boses ni Doña Victorina, ang kanyang biyenan, ay pumailan lang mula sa pintuan. Pumasok ang matanda na tila isang reyna. Suot ang kanyang mamahaling alahas at ang mapangaping tingin na kailanman ay hindi nagbago. Lumapit siya kay Hope at tiningnan ng may pandidiri ang sugat sa daliri ng minugang babae. Look at you, Hope. Ang dungis mo. Kaya hindi ka nagugustuhan ng anak ko dahil para kang katulong sa bahay na ito. 3 taon na. Pero hanggang ngayon ay wala ka pa ring maibigay na apo sa akin. Isang baog na asawa na walang alam gawin, kundi ang magmukmok sa kusina. You are such a disappointment. Hindi sumagot si Hope. Nanatili siyang nakayuko. Hinahayaan ang bawat salita ng biyenan na dumurog sa kanyang pagkatao. Alam niya ang linyang ito. Sanay na siya sa gaslighting ni Doña Victorina. Ang palaging pagpaparamdam sa kanya na siya ang may kasalanan kung bakit malamig ang pakikitungo ni Winston sa kanya. Eksaktong 7:00 ng gabi nang pumasok si Winston sa bahay. Gwapo, matikas at amoy tagumpay. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap nang dumapo ang tingin kay Hope. Nilagpasan niya ang inihandang hapunan ni Hope na tila ba wala itong halaga. Isang brown envelope ang padaskol niyang inilapag sa ibabaw ng lamesa, sa tabi mismo ng sugatang kamay ng asawa. Happy anniversary, Hope! Sign it! Ibigay mo na sa akin ang kalayaang matagal ko nang hinihingi. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Napaka-stifling, napaka-boring. You deserve someone who can be content with a puppet wife. Hindi ako yun. Ang bawat salita ni Winston ay tila mga hollow blocks na isa-isang itinatambak sa ibabaw ni Hope hanggang sa hindi na siya makahinga. Tiningnan ni Hope ang envelope. Divorce papers.
Ito ang regalo sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng pagluluto, paglalaba, at paghihintay gabi-gabi hanggang sa makauwi ito mula sa kanyang mga party, ito ang dulo ng lahat. Nabalik ang diwa ni Hope nang marinig niya ang tunog ng pag-alis ng sasakyan ni Winston. Pupunta ito sa Azure Hotel. Pupunta ito sa babaeng binayaran nito para palitan siya sa gabing dapat ay sa kanila. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kusina, kasama ang biyenang tila nagbubunyi sa kanyang pagkapahiya. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakakabingi. Tanging ang marahang pagtulo ng tubig mula sa gripo ang maririnig na tila sumasabay sa mga luhang hindi na mapigilan ni Hope. Hinawakan niya ang divorce papers, ngunit sa halip na pirmahan, ay mahigpit niya itong nilamukot. Isang kakaibang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding pagpapasya. Tiningnan ni Hope ang notification sa iniwang tablet ni Winston na nakakonekta sa kanyang cellphone. Doon ay nakita niya ang kumpirmasyon ng booking. Mystique, VIP Suite 808. Dahan-dahang lumingon si Hope sa kanyang biyenan na kasalukuyang nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng malaking salamin sa sala. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Hope ang kanyang sarili sa refleksyon ng bintana. Ang babaeng pagod, ang babaeng martir, ang babaeng kinalimutan ng panahon. Isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan habang hinuhubad niya ang kanyang duguang apron. Hanggang kailan mo hahayaang tratuhin kanilang basura bago mo ma-realize na ikaw ang brilyanteng itinapon nila sa putikan? Ang gabi ay mahaba at ang Azure Hotel ay naghihintay, ngunit hindi si Hope ang darating doon. Doon, isisilang ang isang babaeng hinding-hindi makakalimutan ni Winston Madrid. Isang babaeng magtuturo sa kanya kung gaano kamahal ang halaga ng isang pusong binaliwala. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok hanggang sa kaibuturan ng mga buto ni Hope habang nakatitig siya sa hapunang unti-unti nang nilalapitan ng sebo. Ang usok mula sa adobo sa puti na kanina lang ay masarap sa pangamoy, ngayon ay tila amoy ng isang lamay, ang lamay ng kanyang pangarap na pamilya. Bawat pinggan na maingat niyang inayos ay nagsisilbing saksi sa kanyang pagkapahiya. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Itapon mo na yan sa mga aso. Sayang lang ang gas na ginamit sa pagluluto ng pagkaing hindi naman kakainin ng anak ko. Ang boses ni Doña Victorina ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Hope. Lumapit ang matanda sa hapagkainan, dinampot ang isang piraso ng mamahaling kubyertos at binitawan ito ng marahas sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng pilak sa marmol ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang matinis na tunog na tila bumasag sa huling hibla ng pasensya ni Hope. Huwag kang tumingin sa akin na parang ako ang may kasalanan, Hope. Tandaan mo, kung hindi dahil sa pamilya Madrid, nasa kalsada na ang mga magulang mo. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo sa loob ng mansyong ito. Ang tanging hiling ko lang ay isang apo, pero kahit yun ay hindi mo maibigay. You are useless as a wife, and even more useless as a daughter-in-law. Hindi kumibo si Hope, ngunit ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad ng kanyang mga kamay hanggang sa muling bumukas ang sugat na nakuha niya sa kusina. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihin na paano siya magkakaanak kung ang asawa niya ay hindi man lang siya magawang tingnan ng diretso sa mga mata? Paano siya magiging sapat kung ang laging hinahanap ni Winston ay ang mga babaeng nabibili ng pera? Ngunit ang mga salitang ito ay nanatiling nakabara sa kanyang lalamunan, tila mga tinik na hindi niya malunok. Dahan-dahang tumalikod si Hope at umakyat sa kanilang kwarto, ang kwartong saksi sa napakaraming gabi ng kanyang pag-iyak sa ilalim ng kumot. Sa bawat baitang ng hagdan, tila lalong bumibigat ang kanyang mga binti. Pagpasok niya sa silid, ang amoy ng pabango ni Winston ay nanatili pa rin sa hangin, isang paalala ng presensya ng lalaking katatapos lang siyang
Itapon na parang isang lumang gamit. Tumingin siya sa kanilang wedding photo na nakasabit sa dingding. Doon, nakangiti siya. Isang ngiting puno ng pag-asa at inosenteng pag-ibig. Si Winston naman ay mukhang formal, ngunit ngayon lang napansin ni Hope ang lamig sa mga mata nito kahit sa araw ng kanilang kasal. Tila bumalik ang kanyang gunita noong gabing iyon, 3 taon na ang nakalilipas. Akala niya ay iyon ang simula ng kanyang fairy tale, ngunit iyon pala ang simula ng kanyang pagkakakulong sa isang ginintuang hawla. Dinala siya ng kanyang mga paa sa harap ng isang maliit na cabinet kung saan nakatago ang isang lumang cellphone, isang gamit na hindi alam ni Winston o ni Doña Victorina. Binuksan niya ito at tiningnan ng isang numero na matagal na niyang iniingatan. Elena, ang pangalang nakalagay. Si Elena ang kaisa-isang kaibigan na nakakaalam ng lahat ng kanyang dusa, isang eksperto sa sining ng pagbabalat kayo. Bahagyang nanginig ang mga daliri ni Hope habang isa-isang pinipindot ang mga letra sa kanyang cellphone. Ilang segundo siyang natigilan bago tuluyang ipinadala ang mensahe. Tulungan mo ako. Ngayong gabi, gusto kong maglaho ang babaeng kilala nilang Hope. Pagod na akong maging mahina. Pagod na akong maging biktima. Gusto kong makilala nila ang babaeng kayang yumuko si Winston Madrid sa kanyang harapan. Hindi nagtagal ay lumiwanag ang screen ng kanyang telepono. Handa na ang lahat, Hope. Ang Azure Hotel ang magiging simula ng bagong yugto. Pero tandaan mo, kapag isinuot mo ang maskara ni Mystique, hindi na magiging pareho ang lahat. Ang mundong iiwan mo sa likod ay maaaring hindi mo na muling mabalikan. Sigurado ka bang handa ka ng putulin ang huling hiblang nag-uugnay sa dati mong pagkatao? Napabuntong hininga si Hope habang nakatitig sa mensahe. Sa refleksyon ng madilim na screen, tila may ibang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Isang babaeng mas malamig, mas matatag, at hindi na handang magpaapi kailanman. Tumingin muli si Hope sa salamin. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Maputla, may mga mata na namumula sa pag-iyak, at may pusong durog na durog. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang divorce papers na dinala niya mula sa ibaba at inilagay ito sa loob ng kanyang bag. Hindi ko muna ito pipirmahan, Winston. Bulong niya sa hangin. Hahayaan ko munang makilala mo ang babaeng hinahanap mo bago ko tuluyang tapusin ang paghihirap nating dalawa. Dahan-dahang binuksan ni Hope ang bintana ng kanilang silid, hinahayaan ang malamig na hangin ng gabi na humalik sa kanyang mukha. Sa di kalayuan, ang mga ilaw ng Hotel Azure ay kumikinang na parang mga bituin na nag-aanyaya sa kanya. Hindi siya dadaan sa pintuan kung saan siya makikita ng biyenan. Sa gabing ito, si Hope ay magiging isang anino na lilipad patungo sa kanyang muling pagsilang. Habang pababa siya sa likurang bahagi ng mansyon, isang mahalagang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan. Ano ang gagawin niya kapag ang luhang ibinuhos niya sa loob ng 3 taon ay naging lason na unti-unting papatay sa pagmamahal na mayroon siya para sa kanyang asawa? Sa loob ng isang maliit at tago na studio, sa gilid ng lungsod, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling hairspray at mga kemikal na ginagamit sa pagpapaganda. Walang maliwanag na ilaw, kundi ang mga bumbilya sa paligid ng isang malaking salamin na tila naghihintay na humubog ng isang bagong pagkatao. Sigurado ka na ba rito, Hope? Kapag isinuot mo ang mukhang ito, wala nang bawian. Buburahin natin ang bakas ng 3 taon mong pagtitiis. Ang wika ni Elena habang maingat na inihahanda ang mga gamit sa lamesa. Ang tunog ng paglapat ng mga takip ng makeup case ay nagbibigay ng ritmong tila tibok ng pusong kinakabahan. Hindi sumagot si Hope. Sa halip, tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang maputlang balat, ang mga matang wala ng ningning, at ang mga labing tila nakalimutan na kung paano ngumiti. Ito ang huling gabi na magiging anino ako sa bahay ni Winston, Elena.
Gawin mo akong apoy. Gawin mo akong isang panaginip na hinding-hindi niya malilimutan, ngunit hinding-hindi niya rin kailanman maaabot. Nagsimula ang pagbabago. Ang marahas na pagbuga ng hairspray ay bumabalot sa hangin, tila isang ulap na naghihiwalay sa nakaraan at sa kasalukuyan. Naramdaman ni Hope ang malamig na haplos ng foundation sa kanyang pisngi. Tinatabunan ang bawat pasa ng emosyon at ang bawat lamat ng kanyang pagkatao. Ang bawat hagod ng brush ay tila isang guhit ng tadhana. Binabago ang hubog ng kanyang kilay, pinatitingkad ang kislap ng kanyang mga mata sa pamamagitan ng madidilim na kulay at nilalagyan ng lason ang kanyang mga labi gamit ang mapulang lipstick na kasing pula ng dugong pumatak sa kanyang daliri. Kanina, sa kusina, isinuot niya ang isang peluka na gawa sa mahaba at kulot na itim na buhok na tila mga alon sa dagat na handang lumunod sa sinumang mga has na lumapit. Pagkatapos ay isinuot niya ang isang bestidong gawa sa itim na seda na hapit sa kanyang katawan, isang kasuotang kailanman ay hindi niya naisip na maisusuot ng isang boring na asawang tulad niya. Nang matapos ang lahat, tumayo si Hope at humarap sa salamin. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang itinaas ni Hope ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang sariling mukha. Hindi niya nakilala ang babaeng nasa harap niya. Nawala ang martir na asawa. Nawala ang babaeng sunod-sunuran sa biyenan. Ang nakikita niya ay isang estranghera, isang babaeng may mapanirang ganda, may mga matang puno ng misteryo, at may aura na tila kayang pasukuin ng kahit sinong hari. Ito si Mystique. Kahit ako ay natatakot sa ginawa ko sa iyo, Hope, bulong ni Elena habang nakatitig din sa salamin. Winston won't know what hit him. But remember, the more he loves Mystique, the more he will hate the Hope he left at home. Kayang-kaya mo ba ang sakit na yon? Isang mapait na pait ang gumuhit sa mga labi ni Mystique. Sanay na ako sa sakit, Elena. Pero sa gabing ito, gusto kong maranasan naman ni Winston kung paano ang masaktan habang nagmamahal sa isang taong hindi naman pala totoo. Kinuha niya ang kanyang maliit na clutch bag kung saan maingat na nakatupi ang divorce papers. Ang bawat hakbang niya palabas ng studio ay may kasamang tunog ng takong na tumatama sa semento. Matatag, mabilis, at mapanganib. Wala nang panginginig sa kanyang mga tuhod. Wala nang takot sa kanyang dibdib. Habang sumasakay siya sa taxi patungo sa Azure Hotel, tiningnan niya ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na lumalampas sa bintana. Ang kanyang gunita ay bumalik sa isang maliit na card na nakita niya sa loob ng isang lumang libro ni Winston noong isang buwan, ang contact number ng agency na nagpapadala ng mga VIP escort. Sino nga ba ang nag-iwan ng card na yon sa lugar na alam nilang makikita niya? Isang kaaway o isang lihim na kakampi? Nang tumigil ang taxi sa harap ng grandiosong pintuan ng Azure Hotel, ramdam ni Hope ang pagbigat ng kanyang hininga. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Pumasok siya sa lobby nang may taas noo. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon sa kanya, ngunit hindi nila nakikita si Hope. Ang nakikita nila ay ang pinakamahal na hiyas ng gabing iyon. Sumakay siya sa elevator at pinindot ang numero ng 8 palapag. Habang umaakyat ang elevator, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na pinto. Ang huling tanong na pumasok sa kanyang isip bago bumukas ang pinto, sa palapag 808 ay ito. Kapag natapos na ang palabas na ito, may matitira pa kaya? Kahit maliit na piraso ng pusong tinatawag na hope? O tuluyan na itong lalamunin ng kadilimang dala ni Mystique? Huminto ang elevator. Bumukas ang pinto. At sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang pinto ng room 808, ang pintuan patungo sa kanyang impyerno o sa kanyang kaligtasan. Ang bawat hakbang sa makapal na alpombra ng pasilyo ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Huminto si Hope sa harap ng pintuan ng room 8,
08. Ang gintong numero sa pinto ay kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw ng hotel, tila isang mapanuyang mata na nakatitig sa kanyang pagkatao. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang mga daliring may mahahaba at pulang kuko ay bahagyang nanginginig bago dahan-dahang kumatok sa matigas na kahoy. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga buko sa pinto ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Isang hudyat na wala na talagang balikan, bumukas ang pinto. Ang amoy ng mamahaling alak at ang pamilyar na bango ng pabango ni Winston ay agad na sumalubong sa kanya. Doon, sa gitna ng marangyang suite, nakatayo ang kanyang asawa. Nakatanggal ang butones ng kanyang polo sa leeg, tila pagod, ngunit may bakas ng matinding pag-aabang sa kanyang mga mata. "You must be Mystique," ang wika ni Winston. Ang kanyang boses ay malalim. Ang tono na kailanman ay hindi narinig ni Hope sa loob ng kanilang bahay. Isang tono na puno ng interes at pagnanasa. Hindi agad nakapagsalita si Hope. Sa ilalim ng makapal na makeup at ng maskarang itim na bahagyang tumatakip sa kanyang mga mata, ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas makalabas sa hawla. Tinitigan niya ang lalaking ito. Ang lalaking kanina lang ay nag-abot sa kanya ng divorce papers nang walang kaabog-abog. Ngunit ngayon ay tinitingnan siya na parang siya ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Ang sakit ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan. "Pumasok ka. Huwag kang tumayo lang dyan," dagdag ni Winston habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Humakbang si Hope papasok. Ang bawat galaw niya ay pinag-aralan at mapang-akit. Eksaktong itinuro ni Elena. Isinara ni Winston ang pinto at ang tunog ng paglock nito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa Hope na asawa. Ang silid ay nababalot ng madilim na kulay ng gabi. Tanging ang mga ilaw mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng kakaibang kislap sa paligid. "Bakit hindi ka nagsasalita?" sabi nila. "Ang mga VIP na katulad mo ay hindi lang maganda, kundi magaling din makipag-usap," puna ni Winston habang nagsasali ng alak sa isang baso. Ang tunog ng likidong dumadaloy sa kristal ay nagpatindi sa tensyon sa pagitan nila. Minsan, ang katahimikan ay mas masarap pakinggan kaysa sa mga salitang wala namang kahulugan. Sagot ni Hope. Binago niya ang kanyang boses. Ginawa niya itong mas malalim, mas paos, at mas misteryoso. Napatigil si Winston sa pag-inom. Lumingon siya kay Mystique at dahan-dahang lumapit. May kung anong kaba ang gumapang sa batok ni Hope. Natatakot siya na baka sa isang iglap ay makilala siya nito. Natatakot siya na baka ang amoy ng sabon na gamit niya sa bahay ay hindi natakpan ng matapang na pabangong ibinigay ni Elena. "May kakaiba sa'yo," bulong ni Winston nang tuluyan na siyang makalapit. Ang layo nila ay sapat na para maramdaman ni Hope ang init ng hininga nito sa kanyang balat. "You don't smell like the others. You smell like memories." Isang matalas na hapdi ang dumaan sa puso ni Hope. Memories? Aling alaala ang tinutukoy nito? Ang mga gabi ba na naghihintay siya sa sala hanggang sa makatulog siya sa sofa? O ang mga umagang inihahanda niya ang kape nito nang hindi man lang siya tinatapon ng tingin? Dahan-dahang itinaas ni Winston ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri na dati ay malamig at malupit kapag humahawak sa divorce papers, ngayon ay nanginginig habang marahang hinahawakan ang baba ni Mystique. Ang haplos na yon ay tila isang kuryenteng gumuhit sa buong pagkatao ni Hope. Isang haplos na 3 taon niyang ipinagdasal. Ngunit ngayon ay dumarating sa ilalim ng isang kasinungalingan. Tinitigan ni Winston ang mga labi ni Mystique. "Bakit parang pamilyar ka sa akin? Parang nakita na kita sa isang panaginip na pilit kong kinakalimutan." Halos hindi makahinga si Hope. Ito na ba ang pagkakataon na mabubuko siya? Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila sumisigaw ng kanyang totoong pangalan. Ngunit sa halip na umatras, mas lalong idinikit ni Hope ang kanyang sarili kay Winston. Ginamit niya ang lahat ng sakit
na nararamdaman niya para maging matapang. Siguro dahil lahat ng lalaki ay nangangarap ng isang babaeng kayang ibigay ang lahat nang walang tinatanong. Sagot ni Mystique habang dahan-dahang hinahawakan ang dibdib ni Winston. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso ng asawa. Isang mapait na tanong ang umalingaw-ngaw sa isip ni Hope habang nakatitig sa mga mata ni Winston. Kung malalaman mo na ang babaeng hinahangaan mo ngayon ay ang asawang kinalimutan mo na, susubukan mo pa rin bang hawakan ang aking kamay? O muli mo lang akong itataboy sa dilim? Habang unti-unting inilalapit ni Winston ang kanyang mukha sa kanya, naramdaman ni Hope ang unang patak ng luha na nagtatangkang kumawala sa kanyang mga mata. Sa gabing ito, ang Azure Hotel ay magiging saksi sa isang pag-ibig na nabuo sa panlilinlang at sa isang pusong unti-unting nadudurog sa bawat halik na hindi naman para sa kanya. Ang bawat tibok ng puso ni Hope ay tila isang tambol na nagbababala sa papalapit na panganib habang ang mukha ni Winston ay nananatiling ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanya. Ang init ng katawan ng kanyang asawa ay tila isang pamilyar na kumot na matagal na niyang hinahanap, ngunit ang bawat haplos nito ngayon ay may kalakip na lason. Dahan-dahang lumayo ng bahagya si Winston, sapat lamang upang muling abutin ang kanyang baso ng alak. Tinitigan niya si Mystique nang may halong paghanga at pangungulila. Alam mo, Mystique, nakakatawa ang tadhana. Tonight is my anniversary. Dapat ay nasa bahay ako ngayon, kasama ang asawa ko, kumakain ng hapunan na malamang ay kanina pa niya inihanda. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa lalamunan ni Hope. Pinigilan niya ang kanyang sarili na hindi mabulunan sa sariling laway. Kung ganoon, bakit ka nandito sa tabi ko? Hindi ba dapat ay nandoon ka sa kanya? Tumawa si Winston, isang tawang walang katuwaan at pununo ng pangungutya. Doon? Para ano? Para titigan ng isang babaeng parang estatwa sa sobrang boring? My wife. She's a saint, I'll give her that. She's kind, she's obedient, and she's a great cook. Pero para siyang tubig na walang lasa. She's just there, like a piece of furniture in my house that I've grown tired of seeing every single day. Ang bawat salitang binitawan ni Winston ay tila isang karayom na isa-isang itinusok sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Hope. Ang muikim sa puso na ito ay mas masakit kaysa sa anumang sampal na natanggap niya mula kay Doña Victorina. Sa paningin ni Winston, ang lahat ng kanyang pagtitiis at pag-aaruga ay nauwi lamang sa pagiging isang piraso ng muebles. Hindi mo ba siya mahal? Tanong ni Mystique. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Isang bagay na pilit niyang itinago sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang peluka. Love, siguro noong una dahil iyon ang inaasahan sa akin. Pero ang pag-ibig ay nangangailangan ng apoy, Mystique. At ang asawa ko? Siya ang tipo ng babae na papatayin ng apoy bago pa man ito magsimula. She's a burden, isang obligasyon na kailangan kong bitbitin dahil sa utang na loob ng pamilya namin. Honestly, I feel more alive in this room with a stranger like you than I have felt in the last 3 years in my own home. Nanlamig ang mga kamay ni Hope sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang buong pagkatao ay tila unti-unting nadudurog sa bawat pangungusap ng asawa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tanggalin ang kanyang maskara at ipakita rito kung gaano kalalim ang sugat na ginagawa nito. Ngunit nanatili siyang tahimik, isang tahimik na pagguho ng kanyang mundo sa gitna ng marangyang sweet. Muling lumapit si Winston at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang panunuya. Ikaw, Mystique, may buhay ka sa mga mata mo. May misteryo. Yun ang hinahanap ko. Yun ang wala sa asawa ko. Isang mapait na luha ang nagtatangkang kumawala sa mga mata ni Hope. Ngunit mabilis niya itong pinigilan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para hindi manginig ang kanyang boses. Paano kung ang misteryong hinahanap mo ay nasa harap mo lang pala sa loob ng 3 taon, ngunit masyado kang nabulag ng sarili mong kayabangan para makita ito?
Napatigil si Winston. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumunot sa kalituhan. Ngunit bago pa siya makasagot, inilapit ni Hope ang kanyang mukha sa asawa, isang mapangahas na galaw upang ilihis ang usapan. Ang bango ng alak sa hininga ni Winston at ang lapit ng kanilang mga katawan ay nagdulot ng isang kakaibang kilig na hinaluan ng matinding pait. Sa gabing iyon, sa loob ng room 808, narinig ni Hope ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi siya kinamumuhian ni Winston, mas malala pa roon. Hindi siya nakikita ni Winston. Para rito, siya ay isang anino lamang na walang saysay. Habang dahan-dahang niyayakap ni Winston si Mystique, ramdam ni Hope ang bigat ng divorce papers sa loob ng kanyang bag. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Kapag nakuha mo na ang lahat ng gusto mo mula sa akin bilang Mystique, Winston, kaya mo pa kayang tingnan ang sarili mo sa salamin kapag nalaman mong ang burden na tinutukoy mo ay ang kaisa-isang babaeng tunay na nagmahal sa'yo? Ang katahimikan sa loob ng silid ay napuno ng tensyon at hindi binigkas ng mga lihim. Habang ang liwanag ng buwan mula sa bintana ay nagbibigay ng mahabang anino sa 2 taong magkayakap. Ngunit ang mga puso ay milya-milya ang layo sa isa't isa. Ang bawat araw na lumilipas pagkatapos ng gabing iyon sa Azure Hotel ay tila isang mabagal na pagpapatulo ng lason sa sistema ni Winston Madrid. Ang kanyang mga kaisipan, na dati ay nakatuon lamang sa kanyang mga negosyo at sa sariling luho, ngayon ay binihag na ng anino ni Mystique. Hindi na siya makakain ng maayos at sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nararamdaman niya ay ang haplos ng mga daliri ng babaeng iyon at ang misteryong bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa loob ng mansyon ng mga Madrid, ang katahimikan ay naging mas malupit. Isang umaga, habang maingat na inihahanda ni Hope ang kape ni Winston, aksidente niyang naidikit ang tasa sa tabi ng mga dokumentong binabasa ng asawa. Ang kaunting tunog ng pagtama ng porselana sa lamesa ay tila isang malakas na pagsabog para kay Winston. Ano ba? Hope, can't you see I'm busy? Ang aga-aga, ang likot ng mga kamay mo. Kung hindi ka marunong magsilbi ng maayos, umalis ka na lang sa harap ko. Ang sigaw ni Winston ay gumasgas sa pandinig ni Hope. Tumingala si Hope. At sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Winston ay puno ng iritasyon at pagkayamot. Ngunit sa ilalim niyon ay may kakaibang pagkalito. Hindi alam ni Winston na ang mga matang tinitingnan niya ngayon ay ang parehong mga matang hinangaan niya sa ilalim ng maskara ni Mystique. Pasensya na, Winston. Gusto ko lang siguraduhin na mainit ang kape mo bago ka umalis. Mahinang sagot ni Hope. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na hangin. Wala akong pakialam sa kape. Just leave me alone. Mas sumasakit ang ulo ko kapag nakikita kita. Pagtataboy ni Winston, sabay mabilis na dinampot ang kanyang cellphone. Isang ngiti ang biglang gumuhit sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang screen. Isang ngiti na kailanman ay hindi niya ibinigay kay Hope. Nagtitipa siya ng mensahe para sa susunod na pagkikita nila ni Mystique. Ang pagkahumaling ni Winston ay naging isang adiksyon. Halos gabi-gabi na siyang nagdadahilan na may late meeting o business trip para lamang makasama si Mystique sa Azure Hotel. Gumagastos siya ng libu-libong piso para sa mga bulaklak, alahas at mga regalong ipinapadala niya sa suite, habang sa loob ng sarili niyang bahay, hindi niya man lang mabilihan ng isang pirasong bulaklak ang kanyang asawa. Isang gabi, sa gitna ng kanilang muling pagkikita, inilabas ni Winston ang isang maliit na velvet box. Sa loob nito ay isang mamahaling kwintas na may pendant na brilyante. Para sa iyo, Mystique, dahil ikaw lang ang nagpaparamdam sa akin na buhay ako. You are worth every centavo, unlike the obligations I have to deal with every day. Tinanggap ni Hope ang kwintas. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila bigat ng isang tanikala. Napakamahal nito, Winston. Bakit mo ito ibinibigay sa isang babaeng binabayaran mo lang para sa iyong oras? Hinawakan ni Winston ang kanyang mga kamay.
Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsamba na nakakasulasok para kay Hope. Because you are not just an escort to me anymore. You are my escape. You are the woman I wish I married, my wife. She's like a ghost. Pero ikaw, Mystique, ikaw ang buhay ko. Sa mga sandaling iyon, ang kilig na dapat sanang maramdaman ng isang babaeng binibigyan ng alahas ay napalitanan ng matinding poot. Napagtanto ni Hope na ang lalaking nasa harap niya ay hindi marunong magmahal ng totoo. Marunong lang itong magmahal ng isang pantasya. Ang perang ginagamit nito, pambili ng kwintas, ay ang perang dapat ay para sa kanilang kinabukasan. Ngunit mas pinili nitong itapon ito sa isang ilusyon. Pag-uwi ni Winston sa mansyon ng madaling araw, naabutan niya si Hope na nakaupo sa dilim sa may hagdanan. Ang tanging liwanag ay ang mula sa buwan na pumapasok sa bintana. "Bakit gising ka pa?" tanong ni Winston. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at walang pakialam. "Hinihintay kita. Akala ko kasi ay may nangyari ng masama sa'yo." Sagot ni Hope. "Wala. At wag mo akong bantayan na parang bata. Nakakasakal ka na, Hope." "Siguro tama si Mama. Isa kang pabigat sa pamilyang ito." Ani Winston bago ito tuluyang pumasok sa kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Hope sa dilim. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa loob ng bag niya, naroon ang kwintas na ibinigay ni Winston kay Mystique. Ang asawa niya ay baliw na baliw sa kanya, ngunit handang tapakan ang pagkatao niya. Habang hinihimas ni Hope ang kanyang leeg, ramdam niya ang golden moment ng gabing iyon. Ang sandali nang makita niya ang sarili niyang wedding ring sa daliri ni Winston habang hinahawakan nito ang kamay ni Mystique. Isang lalaking may asawa, nangangako ng langit sa isang estranghero, habang ang impyerno ay ibinibigay sa babaeng nangako sa kanya sa harap ng altar. Ang kuryosidad ni Hope tungkol sa kung hanggang saan ang kayang gawin ni Winston para kay Mystique ay naging isang apoy na hindi na mapapatay. Gaano pa kaya karaming pera ang itatapon nito? Gaano pa kaya karaming kasinungalingan ang sasabihin nito bago tuluyang gumuho ang lahat? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Madrid ay tila naging isang piitang puno ng lason mula nang magsimulang hindi umuwi si Winston ng madalas. Isang hapon, habang si Hope ay abala sa pagpupunas ng mga antigong figurin sa sala, ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Doña Victorina sa sahig na gawa sa nara ay nagpabigat sa atmosfera. Ang matanda ay tila isang reynang handang magpakawala ng hatol. Dala ang isang mapanuyang na ngiti na kailanman ay hindi nagdala ng mabuting balita. "Alam mo, Hope, hindi ko na kailangang maging manghuhula para malaman kung bakit laging wala ang anak ko." Simula ni Doña Victorina habang dahan-dahang nauupo sa kanyang paboritong silya. Pinanood niya ang bawat galaw ni Hope nang may halong pandidiri. Kahit ang mga katulong ay nagbubulungan na, ang balita ay may kinahuhumalingan daw na bagong babae si Winston. Isang VIP, isang babaeng may klase, hindi katulad mo na amoy bawang at sabon sa labada. Napatigil ang kamay ni Hope sa pagpupunas, ngunit nanatili siyang nakatalikod. Ang bawat salita ng biyenan ay tila mga patak ng asido sa kanyang balat. Ano man ang ginagawa ni Winston sa labas, asawa niya pa rin ako, Mama. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Asawa? Sa papel lang, Hope. Sa kama at sa puso ni Winston, ikaw ay isang basura na kailangang itapon. Huwag mo akong tawaging Mama dahil hindi kita kailanman itinuring na anak. Alam mo ba ang sabi sa akin ni Winston kagabi? Sabi niya, nakahanap na siya ng babaeng tunay na nagpapaligaya sa kanya. Isang babaeng nagngangalang Mystique. Nanigas ang buong katawan ni Hope. Ang marinig ang sarili niyang lihim na pangalan mula sa bibig ng kanyang kaaway ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng sala. Alam ni Doña Victorina. At ang mas masakit, ginagamit nito ang ibang babae para lalong hiyain siya. At alam mo ba ang pinaka nakakatawa?
Pagpapatuloy ni Doña Victorina habang tumatayo at lumalapit kay Hope. Inabot niya ang buhok ng menugang babae at hinila ito ng bahagya para mapatingin ito sa kanya. Sinuportahan ko siya. Sabi ko sa kanya, sige, magpakasaya ka sa babaeng yon. Kesa naman mabulok ka sa piling ng isang babaeng hindi man lang magawang magdalang tao. At kung ako sa'yo, Hope, mag-iimpake na ako. Huwag mo nang hintayin. Nakalad ka rin ka ni Winston palabas ng bahay na ito kapag dinala na niya rito ang babaeng yon. Asay ka Binitawan ni Doña Victorina ang buhok ni Hope nang may puwersa dahilan upang bahagyang mapahilig ang ulo nito. You are just a placeholder, Hope. Ngayong nahanap na ni Winston ang tunay na reyna, ang mga katulad mong alipin ay wala nang puwang dito. Nang makaalis ang matanda, naiwan si Hope na nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa isa sa mga piguring tanso. Nakita niya ang isang babaeng luhaan, sugatan ng dignidad, at pilit na inaapakan ng mga taong dapat ay pamilya niya. Ngunit sa likod ng mga luhang yon, isang matinding ironya ang naglaro sa kanyang isipan. Ang babaeng pinupuri ni Doña Victorina bilang reyna na papalit sa kanya ay ang parehong babaeng binuo ni Hope mula sa sarili niyang sakit. Pinupuri ng kanyang biyenan ang kanyang sariling kaaway nang hindi nito nalalaman na ang mystic na sinasamba nila ay ang Hope na kanilang nilalason. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hope habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Ang laso ni Doña Victorina ay naging gamot para sa kanyang nag-aalangan pang puso. Ngayon, wala na siyang dahilan para maging maawain. Dahan-dahang kinuha ni Hope ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang mensahe kay Winston. Isang mensahe na hindi galing kay Hope, kundi kay Mystique. Winston, kailangan kitang makita ngayon din. May mahalaga akong sasabihin tungkol sa hinaharap nating dalawa. Alam ni Hope na sa sandaling ito, mas lalong lulubog si Winston sa kanyang patibong. Habang lalong pinupuri ni Doña Victorina ang ibang babae, lalong inilalapit ng matanda ang sarili nilang pamilya sa isang pagsabog na wawasak sa lahat ng kanilang kayabangan. Habang naglalakad si Hope patungo sa kanyang silid, ang tunog ng kanyang mga hakbang ay hindi na tunog ng isang biktima. Ito ay tunog ng isang babaeng handa nang silaban ang buong mansyon para lamang makita ang abo ng mga taong nagpahirap sa kanya. Ang gabi ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila nagbabala ng isang malaking pagguho. Sa loob ng kusina, sa huling pagkakataon, inihanda ni Hope ang lahat ng paboritong pagkain ni Winston. Ang bawat butil ng kanin na kanyang isinasalin, ang bawat pag-aayos ng mga plato ay puno ng ritual ng isang pamamaalam. Ang bango ng nilagang baka ay humahalimuyak, ngunit para kay Hope, ito ay amoy ng isang huling hantungan. Pumasok si Winston sa bahay ng 8:00 ng gabi. Hindi tulad ng dati, na mukhang pagod. Ang kanyang mga mata ngayon ay may kakaibang kislap at determinasyon. Ngunit ang kislap na yon ay agad na naglaho nang dumapo ang kanyang tingin kay Hope na naghihintay sa hapagkainan. Bakit nagluto ka pa? Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong hintayin. Ang malamig na bungad ni Winston. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo. Tila diring-diri na madikit ang kanyang suot na mamahaling suit sa upuan ng sarili niyang bahay. Ito ang huling pagkakataon. Nahihilingin kong makasama kang kumain, Winston. Pagkatapos nito, hindi na kita kailanman guguluhin. Mahinang sagot ni Hope. Ang kanyang tinig ay halos pabulong, ngunit may tatag na hindi pa naririnig ni Winston noon. Dahan-dahang umupo si Winston, ngunit hindi niya ginalaw ang pagkain. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at itinulak ito patungo sa gitna ng lamesa. Sa tapat mismo ng mangkok ng mainit na sabaw. Ito na ang pinal na dokumento. Nilagdaan ko na ang lahat. Ang kailangan na lang ay ang pirma mo. Ani Winston nang walang anumang emosyon sa kanyang muka. I'm giving you everything, Hope. Ang bahay na ito, ang sustento buwan-buwan, at sapat na pera
para mabuhay ka ng marangya habang buhay. Just sign it and let me go. Tinitigan ni Hope ang folder. Ang bawat letra ng kanyang pangalan sa papel ay tila mga anay na kumakain sa kanyang kaluluwa. Bakit ngayon, Winston? Bakit kailangang magmadali? Dahil ayaw ko nang magsinungaling sa sarili ko. Nakatagpo na ako ng babaeng nagpapakita sa akin kung ano ang tunay na buhay. Si Mystique. Siya ang lahat ng bagay na hindi mo kayang maging. She is vibrant, she is bold, and she understands the fire in me. Sa piling mo, para akong nalulunod sa isang mababaw na sapa. Pero sa kanya, pakiramdam ko ay lumilipad ako. Isang matalim na hapdi ang dumaan sa puso ni Hope habang nakikinig sa pagpuri ng asawa sa kanyang ibang pagkatao. Napaka-ironic na ang apoy na hinahangaan ni Winston ay ang apoy na nagmula sa sariling abo ni Hope. Kung ganoon, sigurado ka na ba sa kanya? Paano kung ang akala mong apoy ay isa lamang pala serye na maglalaho rin kapag natapos na ang palabas? Tanong ni Hope. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa asawa. Hindi siya isang palabas, Hope. Mahal ko siya. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, gagawin ko ang tama para sa sarili ko, hindi para sa pamilya o sa utang na loob. Sagot ni Winston sabay tayo. Ubusin mo ang pagkain mo. Pagbalik ko bukas ng umaga, inaasahan kong wala ka na rito at nasa akin na ang pirmadong papel. Pumasok si Doña Victorina sa eksena. Tila kanina pa nakikinig sa pintuan. Narinig mo ang anak ko, Hope. Huwag mo nang pahabain ang iyong pagiging desperada. Pirmahan mo na yan at lumayas ka sa pamamahay na ito bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka. Naiwan si Hope na mag-isa sa hapagkainan. Ang huling hapunan na kanyang pinaghirapan ay nanatiling hindi nagagalaw. Unti-unting lumalamig kasabay ng kanyang puso. Tumayo siya at dahan-dahang kinuha ang isang piraso ng tinapay. Dinurog ito sa kanyang palad hanggang sa maging maliliit na piraso. Isang simbolo ng kanyang 3 taong pagsasama sa lalaking ito. Dampot ang panulat, naramdaman ni Hope ang bigat ng bawat segundong lumipas. Ito na ang katapusan ng Hope na asawa. Ngunit bago niya ilapat ang dulo ng ballpen sa papel, isang lihim na mensahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang gabi ay hindi pa tapos at si Mystique ay may huling sorpresang inihanda para kay Winston Madrid sa Azure Hotel, isang sorpresang magpapabago sa kahulugan ng salitang pagsisisi habang buhay. Habang ang luha ni Hope ay pumatak sa ibabaw ng divorce papers, nag-iiwan ng isang basang mantsa sa tabi ng kanyang pirma, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa madilim na kusina. Winston, kapag nalaman mo ang katotohanan, mapapatawad mo ba ang sarili mo sa pagpiling pumatay ng isang anghel para lamang makapiling ang isang demonyong ikaw rin naman ang lumikha? Ang bawat gabi sa loob ng room 808 ay tila isang masalimuot na laro ng mga anino, kung saan ang katotohanan at kasinungalingan ay nagsasayaw sa ilalim ng malamlam na ilaw. Habang nakasandal si Winston sa malambot na headboard ng kama, pinapanood niya si Mystique na nakatayo sa tapat ng bintana, nakatanaw sa malayo. May kung anong bigat sa aura ng babae na tila pamilyar sa kanya. Isang lungkot na hindi kayang itago ng kahit anong mamahaling seda. May iniisip ka ba? Tanong ni Winston. Ang kanyang boses ay malumanay. Malayo sa mapangaping tono na ginagamit niya sa loob ng mansyon. Dahan-dahang lumingon si Mystique. Iniisip ko lang, kung gaano kadaling itapon ng isang tao ang mga taong naging tapat sa kanila para sa isang panandaliang saya. Napatigil si Winston. Isang hindi maipaliwanag na kurot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang sandali, tila nakita niya ang mukha ni Hope sa mga mata ni Mystique. Ang paraan ng pagkurap nito, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi. Ito ay mga detalyeng 3 taon niyang nakita sa kanyang asawa, pero hindi niya binigyang halaga. Bakit mo nasabi niyan? Is this about the divorce? Tanong ni Winston
habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanya. Siguro, sagot ni Mystique. Sabi mo, boring siya. Sabi mo, gabi-gabi siyang naghihintay sa'yo. Hindi ba yun ang pinakamataas na uri ng pagmamahal? Ang manatili kahit alam mong hindi ka na gusto? Hinawakan ni Winston ang balikat ni Mystique. At sa pagkakataong ito, tila may kuryenteng gumuhit sa kanyang kamay na nagdulot ng matinding kalituhan. Sa tuwing malapit siya kay Mystique, ang kanyang puso ay bumibilis. Ngunit ang kanyang konsensya ay nagsisimulang bumulong ng pangalan ni Hope. Para siyang nahahati sa dalawang mundo. Ang mundong puno ng apoy, kasama si Mystique, at ang mundong puno ng kapayapaan na unti-unti na niyang winawasak sa piling ni Hope. Nabalik ang diwa ni Winston nang maalala niya ang eksena kaninang umaga sa mansyon. Bago siya umalis patungo sa hotel, nakita niya si Hope sa hardin. Nakaupo ito sa ilalim ng puno ng mangga, tahimik na umiiyak habang hawak ang isang luma at kupas na litrato. Hindi niya ito nilapitan. Mas pinili niyang tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan, pilit na ibinabaon ng guilt sa ilalim ng kanyang pananabik kay Mystique. Don't talk about her, Mystique. Magkaiba kayo. Ikaw ang pinili ko. Ikaw ang gusto kong makasama sa pagbuo ng bagong buhay. Pagmamatigas ni Winston, tila kinukumbinsi ang sarili higit sa sinumang iba. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mystique. Isang golden moment ang namagitan sa kanila. Isang sandali kung saan inayos ni Mystique ang kwelyo ng polo ni Winston. Isang galaw na eksaktong-eksaktong ginagawa ni Hope tuwing umaga bago ito pumasok sa opisina. Napatitig si Winston sa mga kamay ni Mystique. May maliit na peklat sa daliri nito, isang sariwang sugat mula sa paghiwa sa kusina. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Mystique, ang daliri mo. Paano mo nakuha yan? Mabilis na binawi ni Mystique ang kanyang kamay at itinago ito sa likuran. Wala ito. Isang maliit na aksidente lang sa kusina. Hindi ba't sabi mo, hindi ako dapat nagluluto dahil may pera ka naman para ibili ako ng kahit anong gusto ko? Tumawa si Winston, ngunit ang tawang iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang pagdududa ay nagsimulang tumubo sa kanyang isipan na parang isang lason. May mga pagkakataon na ang boses ni Mystique ay nagiging kasing lambot ng boses ni Hope kapag nagdarasal ito sa gabi. May mga amoy na humahalimuyak sa balat ni Mystique na tila amoy ng sampagwita, ang paboritong amoy ni Hope. Habang ang gabi ay lumalalim, nanatiling gising si Winston habang yakap ang babaeng inakala niyang solusyon sa kanyang kalungkutan. Ngunit sa bawat pagpikit niya, ang nakikita niya ay ang malungkot na mukha ni Hope sa hardin. Naguguluhan siya. Bakit kung kailan malapit na siyang maging malaya, ay lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Sa loob ng kanyang bag, ang divorce papers na pirmado na ni Hope ay naghihintay na lamang na isumite. Ngunit may isang maliit na bahagi sa kanyang puso na tila sumisigaw na huwag itong gawin. Ang katahimikan ng hotel suite ay napuno ng tunog ng kanyang sariling mabilis na paghinga. Isang misteryo ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Bakit sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang ideal woman na si Mystique, ay mas lalo niyang nararamdaman ang pangungulila sa asawang 3 taon niyang binaliwala? Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin bago tuluyang lamunin ng dilim ang silid. May pagkakataon pa kaya para sa isang lalaking nabulag ng sariling pagnanasa bago tuluyang maglaho ang tanging liwanag na mayroon siya? Ang bawat segundo sa loob ng room 808 ay tila isang patak ng asidong tumutunaw sa huling pagkakataon ni Winston Madrid. Ang silid ay puno ng amoy ng mga sariwang rosas at ang malamlam na liwanag ng mga kandila. Isang romantikong tagpo na inihanda ni Winston para sa gabi ng kanyang inaakalang bagong simula. Hawak niya ang isang maliit na velvet box. Ang brilyante sa loob nito ay kumikinang na tila nangungutya sa dilim. Mystique, ngayong gabi, malaya na ako. Nilagdaan na ni Hope ang divorce papers. Wala na tayong hadlang. Ang wika ni Winston.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na pananabik. Ayaw ko nang mag-aksaya ng panahon sa isang babaeng hindi ko naman mahal. Gusto kong simulan ang buhay ko kasama ka. Will you stay with me forever? Nakatayo si Mystique sa gitna ng silid, nakatalikod kay Winston. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang gumagalaw, tila ba may kinikimkim na sipfayo o tawa na hindi mailabas. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa kanila, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sigurado ka ba, Winston? Sigurado ka bang ako ang mahal mo at hindi ang ilusyong binuo mo sa isip mo? Ang boses ni Mystique ay malamig, walang emosyon, at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan. Of course, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Hindi tulad ni Hope na parang anino lang sa bahay ko. Mystique, please, lumingon ka sa akin. Pakiusap ni Winston habang dahan-dahang lumalapit. Dahan-dahang humarap si Mystique. Ngunit sa halip na isang matamis na ngiti, ang nakita ni Winston ay isang babaeng may hawak na tissue at isang bote ng makeup remover. Sa harap ng nagugulantang na asawa, nagsimulang kumilos ang mga kamay ni Hope. Pinanood ni Winston na tila paralisado sa kanyang kinatatayuan kung paano burahin ng babae ang makapal at mapulang lipstick na simbolo ng pagiging Mystique. Ang bawat pahid ay tila pagpunit sa telon ng isang mahabang dula. Kasunod nito, hinubad ni Hope ang mahaba at kulot na itim na peluka. Ang kanyang tunay na buhok, ang buhok na pamilyar kay Winston, ang buhok na madalas niyang makitang nakatali habang nagluluto ito sa kusina, ay dahan-dahang lumaylay sa kanyang mga balikat. Hinubad din ni Hope ang kanyang maskara. Inilalantad ang mga matang puno ng luha, ngunit may tatag na kailanman ay hindi inakala ni Winston na taglay nito. Ha? Hope? Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Winston. Ang velvet box ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagtama nito sa alpombra ay tila ang tunog ng sarili niyang pusong bumabagsak sa putikan. Happy anniversary, Winston. Ani Hope. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malambot. Ang boses ng asawang 3 taon niyang minaltrato. Ito ba ang hinahanap mo? Ang apoy na wala sa asawa mo? Ang misteryong hindi mo makita sa bahay natin? Ang mundong kinatatayuan ni Winston ay tila biglang gumunaw. Ang double shock ay tumama sa kanya ng mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Napagtanto niya ang pinaka-ironic at pinakamasakit na katotohanan. Pinagtaksilan niya ang kanyang asawa sa piling ng sarili niyang asawa. Minahal niya ang aninong binuo nito habang pinapatay niya ang totoong babaeng nagmamahal sa kanya. Paano? Bakit mo ginawa ito? Nauutal na tanong ni Winston. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina hanggang sa mapaluhod siya sa harap ni Hope. Dahil gusto kong makita kung gaano kakabilis bumitaw sa taong laging nasa tabi mo para lang sa isang estrangherong nagbigay sa'yo ng kaunting pansin. Sagot ni Hope habang binubuksan ang kanyang bag. Inilabas niya ang divorce papers na pirmado na niya at inilapag ito sa ibabaw ng brilyanteng singsing. Nakuha mo na ang gusto mo, Winston? Malaya ka na. Pero ang babaeng minahal mo sa kwartong ito? Si Mystique? Siya ay namatay na kasabay ng huling pahid ng makeup na ito. Tila bumalik ang gunita ni Winston sa araw ng kanilang kasal. Ang puting belo, ang mga pangako sa harap ng altar, at ang inosenteng mukha ni Hope na puno ng pag-asa. Ngayon, ang pag-asang iyon ay naging abo na. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi mapapantayan. Ito ang sakit ng isang lalaking nalaman na nasa kamay na niya ang langit. Ngunit mas pinili niyang maghukay ng sarili niyang impyerno. Hope, please, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Pagsusumamo ni Winston habang pilit na hinahawakan ang laylayan ng damit ni Hope. Hindi mo alam dahil hindi ka tumingin, Winston. Masyado kang busy sa paghahanap ng bago, kaya hindi mo napansin ang halaga ng nasa iyo na. Huling sambit ni Hope. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pintuan. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay tila isang martilyo na pako
sa kabaong ng kanilang pagsasama. Naiwan si Winston sa sahig ng room 808, mag-isa sa gitna ng mga kandilang unti-unti nang nauubos. Ang kanyang hagulgol ay umalingaw-ngaw sa marangyang silid, isang tunog ng pagkawasak na walang katapusan. Ang katanungang naiwan sa kanyang isipan ay tila isang habambuhay na sumpa. Sino nga ba ang tunay na nawalan? Ang asawang iniwan siya o ang lalaking pumatay sa kaisa-isang babaeng tunay na nagmahal sa kanya sa ngalan ng isang ilusyon? Ang gabi ay lumipas, ngunit para kay Winston Madrid ang kadiliman ay nagsisimula pa lamang. Ang sikat ng araw sa mansyon ng mga Madrid ay tila hindi na nakakarating sa kaibuturan ng mga pasilyo nito kahit na bukas ang lahat ng mga bintana. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi na ang dating payapa. Ito ay isang mabigat at nakakasakal na katahimikan na tila nagbabadya ng isang malaking sakuna. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Victorina. Suot ang kanyang pinakamahal na bestida at tila nagdiriwang. Ang tunog ng paglapat ng tasa ng tsaa sa platito ay ang tanging bumasag sa katahimikan. Finally, the trash has been taken out. Bulong niya sa kanyang sarili nang may mapait na ngiti. Inaasahan niyang papasok si Winston kasama ang reynang si Mystique, ang babaeng akala niya ay karapat-dapat sa pangalang Madrid. Ngunit nang bumukas ang malaking pinto, hindi isang nagtatagumpay na anak ang pumasok. Si Winston ay tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang polo ay lukot-lukot, ang kanyang mga mata ay namumula at lubog, at ang kanyang buong pagkatao ay tila pasan ng buong mundo. Naglakad siya patungo sa gitna ng sala na parang isang taong nawawala sa sariling kaisipan. "Son, what happened? Where is she? Where is Mystique?" Masiglang tanong ni Doña Victorina habang tumatayo. "And that woman, Hope, nakakaalis na ba siya? Inasikaso na ba ng mga katulong ang pagtatapon ng mga gamit niya?" Tumigil si Winston at dahan-dahang tumingin sa kanyang ina. Ang tingin na yon ay puno ng puot, pagsisisi at matinding pagkapuot sa sarili. Wala na si Mystique, ma, at wala na rin si Hope. Pareho silang nawala dahil sa atin. Dahil sa'yo. "What are you talking about? Are you drunk?" Inis na tanong ng matanda. "Si Hope at si Mystique ay iisang tao, ma." Ang sigaw ni Winston na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang tunog ng kanyang boses ay tila bumasag sa mga kristal na dekorasyon sa paligid. Ang babaeng hinamak mo, ang babaeng tinawag mong baog at walang silbi, siya ang babaeng sinamba ko sa hotel. Siya ang babaeng naging takbuhan ko dahil ginawa mong impyerno ang pagsasama naming dalawa. Nanigas si Doña Victorina. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang rebultong gawa sa asoge na unti-unting nagkakalamak. "Hohop? That boring girl? Impossible! You're lying!" "Hindi ako nagsisinungaling. Nakita ko ang mukha niya sa ilalim ng makeup. Naramdaman ko ang sakit sa bawat salitang binitawan niya bago siya lumakad palabas ng pintong iyon." Ani Winston habang humahagulgol. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng sala, sa mismong lugar kung saan madalas niyang baliwalain si Hope. "Iniwan na niya ako. At ang masaklap, ma, bago siya umalis, nalaman na ng buong mundo ang ginawa nating pang-aabuso sa kanya." Kasabay ng mga salitang iyon, ang mga telepono sa loob ng mansyon ay nagsimulang mag-ring ng walang hinto. Ang balita tungkol sa iskandalo ng pamilya Madrid ay kumalat na parang apoy sa social media. Si Elena, ang kaibigan ni Hope, ay hindi na nahimik. Inilabas niya ang mga ebidensya ng malupit na pagtrato ni Doña Victorina kay Hope, pati na ang mga video ng kawalang-hiyaan ni Winston. Ang Imperyong Madrid na itinatag sa yaman at pangalan ay nagsimulang gumuho sa harap ng publiko. Ang mga kasosyo sa negosyo ay isa-isang bumitiw. Ang mga stocks ng kanilang kumpanya ay bumagsak na parang mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Ngunit para kay Winston, ang pagkawala ng yaman ay walang halaga
kumpara sa pagkawala ng kaisa-isang babaeng tumingin sa kanya ng may totoong pagmamahal. Isang golden moment ang naganap nang pumasok si Winston sa kusina. Nakita niya ang isang maliit na note na iniwan ni Hope sa ilalim ng magnet sa refrigerator. Huwag mong kalimutang uminom ng gamot mo sa hyperacidity pagkatapos kumain. Kahit sa huling sandali, kahit sa gitna ng kanyang plano, ang tanging inisip ni Hope ay ang kapakanan ng asawang wumasak sa kanya. Ang maliit na piraso ng papel na yon ay mas mabigat pa sa lahat ng gintong pag-aari ng mga Madrid. "Ma, umalis ka na," mahinang sabi ni Winston habang nakatalikod. "Gusto kong mapag-isa sa bahay na ito na puno ng mga alaala ng babaeng hindi ko kailanman naging karapat-dapat." Naiwan si Doña Victorina na nakatulala. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Ang kanyang lason ay bumalik sa kanya at ngayon ay wala na siyang ibang masisisi kundi ang sarili niyang kasamaan. Habang ang gabi ay muling bumabalot sa mansyon, isang misteryo ang nanatiling nakabitin. Saan nagpunta si Hope? Dala ang kanyang dignidad at ang kanyang bagong laya. Tuluyan na nga ba siyang naglaho o ito pa lamang ang simula ng kanyang tunay na paglalakbay? Sa isang malayong terminal ng bus, isang babaeng may simpleng suot at walang makeup ang nakatingin sa malayo. Hawak niya ang isang tiket patungo sa isang lugar na walang nakakaalam. Ang pangalan sa tiket ay hindi na Madrid. Ang pangalan niya ay Hope. Isang pangalang muli na niyang binigyan ng kahulugan. Ang bawat hinga ni Hope ay tila mas magaan sa tuwing humahampas ang malamyos na hangin mula sa dagat patungo sa maliit na kubo na kanyang tinutuluyan sa probinsya ng Aurora. Malayo sa mausok at magulong ingay ng Maynila, malayo sa nakakasakal na amoy ng mamahaling pabango at laso ng mga Madrid, nahanap niya ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Dito, ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa takot kung ano ang magiging mood ni Winston o kung anong panlalait ang bibitawan ni Doña Victorina. Sa halip, ang gising niya ay sinasabayan ng marahang pag-awit ng mga ibon at ang tunog ng mga dahon na nagkikiskisan sa labas ng kanyang bintana. Ang simpleng buhay na ito, na may kasamang amoy ng basang lupa at sariwang isda, ay ang gamot na unti-unting naghihilom sa kanyang sugatang pagkatao. Sa mga unang linggo, madalas pa ring magising si Hope sa gitna ng gabi. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, inaalala ang malamig na tingin ni Winston sa room 808. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga luhang dati ay gabi-gabi niyang kasama ay unti-unti nang natuyo. Natututunan niyang yakapin ang kanyang sarili, ang Hope na walang makeup, walang maskara, at walang obligasyong maging perpekto para sa ibang tao. Isang hapon, habang si Hope ay nakaluhod sa kanyang maliit na garden, maingat niyang itinatala ang bawat buto ng halaman sa itim na lupa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay panginginig sa takot, ngayon ay matatag at puno ng buhay. Isang golden moment ang naganap nang makita niya ang unang pagsibol ng isang maliit na binhi na kanyang itinanim 2 linggo na ang nakalilipas. Napansin niya ang isang maliit na paru-paro na dumapo sa kanyang balikat, tila nakikiramay sa kanyang katahimikan. Life goes on, bulong ni Hope sa kanyang sarili, habang isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na ngumiti siya ng hindi dahil sa kailangang magpanggap, kundi dahil sa tunay na kaligayahan ng pagiging malaya. Dito sa probinsya, nakilala niya ang mga taong hindi tumitingin sa kanyang apelyido o sa laki ng kanyang bank account. Nakilala niya ang mga kapitbahay na handang magbigay ng isang mangkok ng ulam nang walang hinihinging kapalit. Sa bawat pakikipagkwentuhan niya sa mga lola sa palengke, unti-unting bumabalik ang kanyang tiwala sa kabutihan ng kapwa. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso na hindi pa rin lubusang nagsasara. Isang gabi, habang nakatanaw sa malawak na dagat,
Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naalala niya ang mga huling salita ni Winston. Nag-iisip siya, nagbago na nga ba talaga ang lalaking iyon? O ang pagsisisi nito ay tulad lang ng isang alon na pagkatapos humampas sa pampang ay muli ring mawawala sa gitna ng karagatan. Kinuha ni Hope ang kanyang lumang cellphone na matagal na niyang hindi binubuksan. Sa inbox nito, nakita niya ang daan-daang mensahe mula kay Winston. Mga mensaheng hindi niya binasa at hinding-hindi niya babasahin hanggat hindi pa siya handa. Ngunit may isang mensahe mula kay Elena na kumuha ng kanyang atensyon. Hope, hindi tumitigil si Winston sa paghahanap sa iyo. Ibinenta na niya ang kalahati ng kanyang ari-arian para lang pondohan ang paghahanap sa kaisa-isang babaeng nawala sa kanya. He's a broken man, Hope. Pero ang tanong, handa ka na bang makita ang pagkawasak niya? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Hope habang pinapatay ang cellphone. Ang paglaya ay hindi lang tungkol sa pag-alis sa isang lugar. Ito ay tungkol sa pagpili kung kailan at kanino muling bubuksan ang pintuan ng iyong puso. Habang ang tunog ng dagat ay patuloy na nagbibigay ng ritmong nagpapatulog sa kanya, isang bagong misteryo ang nagsimulang mabuo sa dilim. Sa gitna ng kanyang bagong buhay, sapat na ba ang katahimikan para makalimutan ang isang pag-ibig na naging dahilan ng kanyang pinakamasakit na pagkawasak? At ano ang gagawin niya kung isang araw, ang anino ng nakaraan ay biglang lumitaw sa gitna ng kanyang paraiso? Ang bawat hakbang ni Winston Madrid sa maputik na daan ng baybayin ng Aurora ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na siya rin ang may gawa. Wala na ang kislap ng kanyang mga mamahaling sapatos. Ngayon, ang kanyang mga paa ay nababalot na ng dumi at pagod. Ang dating makapangyarihang Taifu na kinatatakutan sa boardroom ay isa na lamang anino-nino ng isang lalaking nawawala. May magulong buhok at mga matang tila tuyot na sa sobrang pag-iyak. Ilang buwan na ang lumipas mula nang lisanin ni Hope ang mansyon at sa loob ng mga buwang yon, unti-unting nabulok ang buhay ni Winston. Ibinenta niya ang kanyang mga luxury cars, iniwan ang pamamahala ng kumpanya sa kanyang mga board members at ginugol ang bawat segundo sa paghahanap sa asawang tinapon niya. Ang bawat terminal ng bus, bawat pantalan, at bawat maliit na barangay ay kanyang hinalughog. Dala lamang ang isang lumang litrato at ang pusong punong-puno ng pagsisisi. Nakarating siya sa isang maliit na pamayanan sa gilid ng dagat. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan. Doon, sa tapat ng isang maliit na kubo na napapalibutan ng mga tanim na gulay, nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Isang babaeng nakasuot ng simpleng duster, nakatali ang buhok, at masayang nakikipagtawanan sa isang matandang kapitbahay habang nagdidilig ng mga halaman. Napatigil ang mundo ni Winston. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa kanyang lalamunan. Si Hope. Pero hindi ito ang Hope na kilala niya sa Maynila. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may kulay sa kanyang mga pisngi. May ningning sa kanyang mga mata at may ngiti na hindi kailanman nabuo sa loob ng kanilang malamig na mansyon. Dahan-dahang humakbang si Winston. Ang bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng tunog sa basang lupa. Nang marinig ni Hope ang mga yabag, dahan-dahan siyang lumingon. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay agad na naglaho, napalitan ng isang ekspresyong hindi galit, kundi isang malalim na pagkapagod at pait. Hope. Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Winston. Ang boses niya ay basag, tila isang tuyong dahon na nadurog. Hindi lumapit si Hope. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kanyang garden, hawak ang timba ng tubig. Anong ginagawa mo rito, Winston? Paano mo ako nahanap? I've been looking for you everywhere, Hope. Please, pakinggan mo ako. I'm a changed man. I realized everything. I'm so sorry for everything I've done. For the pain, for Mystique, for my mother. Please, bumalik ka na sa akin. Pagsusumamo ni Winston habang unti-unting lumalapit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon.
Bumalik. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Hope. Bumalik sa alin, Winston? Sa bahay na parang kulungan? Sa pagtrato niyo sa akin na parang basura? Sa asawang hindi ako kayang mahalin hanggat hindi ako nagsusuot ng maskara? Biglang bumuhos ang ulan. Tila nakikiramay sa bigat ng emosyon sa pagitan nilang dalawa. Sa gitna ng malakas na patak ng tubig, nawalan ng lakas si Winston. Ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa malambot at madulas na putikan. Ang isang bilyonaryong katulad niya ay nakaluhod ngayon sa harap ng isang simpleng duster na babae. Ang kanyang muka ay nababalot ng halo-halong ulan, luha at putik. I'll do anything, Hope. I'll leave everything. Maninirahan ako rito. Magsasaka ako. Pagsisilbihan kita. Huwag mo lang akong itaboy. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hikbi ni Winston. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa putikan habang nakayuko sa paanan ni Hope. Isang golden moment ang naganap nang dahan-dahang lumapit si Hope at hinawakan ang kamay ni Winston. Hindi para itayo ito, kundi para marahang alisin ang pagkakahawak nito sa kanyang paanan. Kinuha ni Hope mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na panyo. Ang panyong may burda ng pangalan ni Winston na 3 taon niyang iniingatan at inilagay ito sa palad ng asawa. Winston, look at me, mahinahong sabi ni Hope. Tingnan mo ang paligid na ito. Dito nakakahinga ako. Dito, hindi ako kailangang magpanggap. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na dapat tayong bumalik sa dati. Ang sugat ay naghilom na, Winston. Pero ang peklat ay mananatili para paalalahanan ako kung sino ako bago mo ako dinurog. Tumayo si Hope at tumalikod. Hinahayaan si Winston na manatiling nakaluhod sa gitna ng ulan at putikan. Umuwi ka na, Winston. Hanapin mo ang sarili mo dahil ang Hope na hinahanap mo ay matagal na nating pinatay sa room 808. Habang naglalakad si Hope pabalik sa kanyang kubo, ang tunog ng hagulgol ni Winston ay sumasabay sa dagundong ng kulog sa kalangitan. Ang kaisa-isang lalaking dati ay ayaw siyang hawakan. Ngayon ay handang dilaan ang putik sa kanyang paanan para lamang sa isang sulyap. Ngunit ang katanungang naiwan sa gitna ng unos ay ito: sapat na ba ang pagsisisi para burahin ang 3 taon ng impyerno? At hanggang kailan mananatiling nakaluhod si Winston bago niya mapagtanto na may mga bagay na kapag nasira na ay hinding-hindi na muling mabubuo? Ang panyong hawak ni Winston ay unti-unting nababasa ng ulan. Ang borda ng kanyang pangalan ay dahan-dahang kumukupas, tulad ng kanyang pag-asa na muling mabawi ang babaeng kaisa-isang nagmahal sa kanya ng totoo. Ang langit sa aurora ay unti-unting nagkulay ube at abo, isang palatandaan na ang paparating na bagyo ay hindi basta-basta. Ang ihip ng hangin ay naging mas mabilis, humahagupit sa mga dahon ng niyog na tila mga latigong nagbababala ng panganib. Sa gitna ng nagbabadyang unos, nanatili si Winston sa maliit na baryo. Hindi siya umalis kahit itinaboy na siya ni Hope. Natutulog siya sa kanyang lumang sasakyan, kumakain ng kung ano ang mabili sa maliit na tindahan, at tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Nagsimulang tumaas ang tubig sa sapa at ang mga bahay na gawa sa mahihinang materyales ay nagsimulang manginig sa bawat bugso ng hangin. Si Lola Rosa, ang matandang kapitbahay na itinuring na ni Hope na parang sariling ina, ay nagsimulang mag-alala dahil ang bubong ng kanyang maliit na dampa ay tila lilipad na sa anumang sandali. Hope, Apo, kailangan nating ilikas ang mga gamit. Ang nanginginig na boses ni Lola Rosa habang ang ulan ay nagsisimula nang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Nagmamadali si Hope, ngunit ang bigat ng mga sako ng palay at ang mga gamit ni Lola Rosa ay hindi niya kayang buhatin ng mag-isa. Sa gitna ng dilim at ng malakas na ulan, isang bulto ng lalaki ang biglang lumitaw. Hindi ito nagsalita. Hindi ito humingi ng pahintulot.
Agad na binuhat ni Winston ang mabibigat na sako, ang kanyang mamahaling polo ay basang-basa na at nababalot ng dumi. Ngunit tila wala siyang nararamdaman. Sa loob ng ilang oras naging katuwang siya ng mga tao sa baryo. Ang mga kamay ni Winston, ang mga kamay na dati ay tanging panulat at baso ng alak lang ang hawak. Ngayon ay puno ng mga sugat at paltos mula sa pagtatali ng mga bubong at pagbubuhat ng mga gamit ng mga magsasaka. Nakita ni Hope kung paano itaya ni Winston ang kanyang sariling kaligtasan nang umakyat ito sa itaas ng bahay ni Lola Rosa para selyuhan ang butas sa bubong habang ang hangin ay tila gustong tumangay sa kahit na anong mahawakan nito. Isang golden moment ang naganap ng ang hangin ay lalong lumakas, tinatangkang wasakin ang maliit na garden ni Hope. Ang garden na naging simbolo ng kanyang paggaling. Nakita ni Hope si Winston na nakaluhod sa gitna ng unos. Ginagamit ang sarili niyang katawan bilang pananggalang para hindi mabuwal ang mga masaselang halaman na itinanim ni Hope. Hinayaan niyang humampas ang lamig at ang ulan sa kanyang likuran, basta't manatiling nakatayo ang mga pinakaiingatang binhi ng asawa. Nang tumila ang bagyo kinaumagahan, ang buong baryo ay puno ng kalat, ngunit walang buhay na nawala, at ang bahay ni Lola Rosa ay nanatiling nakatayo. Nakita ni Hope si Winston na nakaupo sa isang sementadong baitang, pagod na pagod. Ang mga mata ay nakapikit habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa sobrang kapaguran. Ang kanyang mga sugat ay nangingitim na sa dumi, ngunit may kapayapaan sa kanyang mukha na hindi pa nakikita ni Hope noon. Dahan-dahang lumapit si Hope, dala ang isang basong mainit na tsaa at isang malinis na tuwalya. Hindi siya nagsalita, ngunit inilapag niya ang mga ito sa tabi ni Winston. "Bakit mo ginawa yun?" Mahinang tanong ni Hope. "Hindi mo kailangang magpakitang gilas sa akin." Dahan-dahang iminulat ni Winston ang kanyang mga mata. "Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Hope. Ginagawa ko ito dahil gusto kong maramdaman kung paano maging isang taong kapaki-pakinabang, kung paano magsilbi nang walang hinihinging kapalit. 3 taon kitang hinayaang gawin ang lahat para sa akin nang hindi kita pinasasalamatan. Ngayon, hayaan mo naman akong gawin ito kahit hindi mo ako patawarin." Isang bagong pangako ang nabuo sa mga sandaling iyon. Hindi isang pangako ng pagbabalik sa marangyang buhay, kundi isang pangako ng pagbabago. Nakita ni Hope sa mga mata ni Winston ang isang uri ng katapatan na hindi kayang bilhin ng kahit anong brilyante. Ang pusong dating bato ay unti-unti nang tinutunaw ng tunay na pagsasakripisyo. "Winston," tawag ni Hope habang nakatingin sa sumisikat na araw. Ang sugat ay matagal maghilom at ang tiwala ay hindi parang damit na kapag nadumihan ay pwedeng labhan lang. "Pero nakita ko ang ginawa mo ngayong gabi." Isang maliit na pag-asa ang sumilay sa mukha ni Winston, ngunit hindi niya ito ipinilit. Alam niyang malayo pa ang tatahakin niyang landas. Ang katanungang naiwan sa gitna ng mga nasirang puno at basang lupa ay ito: sapat na ba ang isang gabi ng kabayanihan para burahin ang mga taon ng kapabayaan? O ito pa lamang ang unang hakbang sa isang mahabang paglalakbay patungo sa tunay na kapatawaran? Ang bawat patak ng tsa na iniinom ni Winston ay tila nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na kaluluwa, habang si Hope ay nanatiling nakatayo sa kanyang tabi. Hindi na lumalayo, ngunit hindi pa rin tuluyang lumalapit. Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga ulap matapos ang bagyo ay tila isang banayad na haplos sa sugatang lupa ng aurora. Ang bawat patak ng tubig na naiiwan sa mga dahon ay kumikinang, tila mga diamanteng walang halaga kumpara sa katahimikang namamayani sa pagitan ni Winston at Hope. Sa harap ng maliit na kubo, ang amoy ng basang lupa at sariwang hangin ay humahalo sa bango ng nilagang kape na inihanda ni Hope. Isang amoy na dati ay simbolo ng kanyang pagtitiis, ngunit ngayon ay simbolo na ng isang bagong simula. Nakaupo si Winston sa kawayang hagdanan,
Suot ang isang simpleng t-shirt na hiniram niya sa isang mangingisda. Wala na ang mamahaling relo, wala na ang aura ng pagiging makapangyarihan. Tinitigan niya ang kanyang mga palad na puno ng mga sugat at kalyo mula sa nagdaang gabi. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang dumi. Naramdaman niya ang halaga ng kanyang pagiral. Alis na ako mamaya, Hope. Mahinang simula ni Winston, hindi makatingin ng diretso sa asawa. Hindi dahil sa ayaw nakitang makasama, kundi dahil kailangan kong ayusin ang lahat ng iniwan ko sa Maynila. Ibinigay ko na ang lahat ng shares ko sa kumpanya kay Mama at sa mga charitable institutions. Itinira ko lang ang sapat para makapagsimula ng maliit na negosyo, isang buhay na malayo sa ingay ng pangalang Madrid. Napatigil si Hope sa pag-aayos ng mga tuyong dahon sa kanyang garden. Lumingon siya kay Winston at sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang totoong lalaki sa likod ng pangalang kinamumuhian niya. Bakit mo ginagawa ito, Winston? Pwede ka namang bumalik sa yaman mo. Hindi mo kailangang magdusa rito. Dahil ang yaman na iyon ang naging dahilan kung bakit ako naging bulag, Hope. Sagot ni Winston habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanya. Masyado akong naging kampante sa kapangyarihan ko, kaya hindi ko nakita ang tunay na kayamanan na nasa harap ko lang pala sa loob ng 3 taon. Ang pagsisisi ko ay hindi lang dahil sa panloloko ko bilang si Mystique. Pagsisisi ito dahil hinayaan kong mamatay ang kislap sa mga mata mo dahil sa pagiging makasarili ko. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang abutin ni Winston ang kamay ni Hope. Sa pagkakataong ito, hindi binawi ni Hope ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang panginginig ng mga daliri ng asawa. Isang panginginig na puno ng takot at pag-asa. Hindi ko hinihiling na ibalik natin ang dati, dahil ang dati ay puno ng sakit. Bulong ni Winston, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Ang hinihiling ko lang ay bigyan mo ako ng pagkakataong makilala ka muli. Si Hope, na hindi na kailangang maging martir. Si Hope na pwedeng magalit, pwedeng sumaya, at pwedeng magmahal ng hindi natatakot. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Hope. Tumingin siya sa malawak na karagatan, kung saan ang mga alon ay payapang humahampas sa pampang. Ang galit na dati ay parang isang nagbabagang apoy sa kanyang dibdib ay unti-unti nang nagiging abo. Tinatangay ng hangin ng kapatawaran. Hindi madali ang magsimula ulit, Winston, mahinahong sabi ni Hope. Ang tiwala ay parang isang basag na florera. Kahit pagdikitin mo ulit, nandoon pa rin ang mga lamat. Pero nakita ko ang pagbabago sa'yo. Nakita ko ang lalaking handang lumuhod sa putikan para sa mga taong hindi niya naman kilala. Dahan-dahang inilapit ni Hope ang kanyang sarili kay Winston at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang init ng katawan ng asawa at ang pamilyar na tibok ng puso nito ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng lason ni Doña Victorina, at ang lahat ng kasinungalingan sa Room 808 ay tila naglaho na parang bula sa hangin. Dito tayo magsisimula, Winston. Ani Hope. Sa maliit na kubong ito, walang maskara, walang kasinungalingan. Tayo lang dalawa. Isang matamis at masakit na nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Winston. Niyakap niya ng mahigpit si Hope, ibinabaon ang kanyang mukha sa buhok nito. Tila natatakot na baka magising siya mula sa isang magandang panaginip. Ang pagbabalik ng pag-asa ay hindi dumating sa anyo ng isang grandiosong pagdiriwang, kundi sa isang tahimik na umaga, matapos ang isang malakas na unos. Habang ang araw ay tuluyang sumisikat sa kalangitan, ang dalawang anino sa harap ng kubo ay tila naging isa. Ang katanungang naiwan sa simula ng kanilang paglalakbay ay mayroon na ngayong sagot. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng perpektong tao, kundi sa pagyakap sa isang pusong handang magbago para maging karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Ang katahimikan ng Aurora ay napuno ng tunog ng kanilang mahinang pag-uusap tungkol sa bukas.
Isang bukas na puno ng pag-asa, patawad, at isang pag-ibig na hindi na muling kailangang magsuot ng maskara. Hindi lahat ng sugat ay nagiiwan ng peklat na masakit tingnan. Ang iba ay nagsisilbing paalala ng ating muling pagsilang. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng tubig sa sapa. Sa Aurora, kung saan ang luntian ng kabundukan ay yumayakap sa asul ng dagat, isang simpleng puting bahay ang nakatayo sa gitna ng isang malawak na garden. Ang garden na ito ay hindi na lamang binubuo ng mga gulay. Ngayon, puno na ito ng mga bulaklak na sumisimbolo sa bawat yugto ng buhay ni Hope. Isang umaga, habang ang sikat ng araw ay unti-unting tinutuyo ang mga hamog sa talulot ng mga rosas, lumabas si Hope mula sa kanilang bahay. Suot niya ang isang maluwag na bestidong kulay puti. Ang kanyang buhok ay hinahayaan niyang sumayaw sa hangin. Sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang kalong ang isang maliit na sanggol, isang batang babae na may mga matang kasing ningning ng bituin. Pinangalanan nila itong Esperanza, ang salitang Kastila para sa pag-asa. Ang ganda ng mga bulaklak mo ngayon, mahal. Ang malambot na boses ni Winston ang bumasag sa katahimikan. Lumapit si Winston mula sa likuran at niyakap ng bahagya ang kanyang mag-ina. Wala na ang bakas ng bilyonaryong mapangapi. Ang kanyang mukha ay masigla. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ngunit puno ng kalinga. Ang bawat umaga niya ay ginugugol niya sa pangingisda, kasama ang mga taga-baryo, at sa pagtulong sa maliit na paaralan na itinayo nila ni Hope para sa mga bana sa Aurora. Katulad sila ng anak natin, Winston. Nakangiting sagot ni Hope habang hinahaplos ang pisngi ng sanggol. Kailangan ng pasensya at pag-ibig para mamukadkad. Sa gitna ng kanilang katahimikan, isang liham ang dumating mula sa Maynila. Ito ay galing sa abogado ng Pamilya Madrid. Nakasaad doon ang kasalukuyang kalagayan ni Doña Victorina. Pagkatapos ng pagbagsak ng kanilang kumpanya, ang matanda ay dumanas ng matinding stroke na nagparalisa sa kalahati ng kanyang katawan. Ngayon, nakatira siya sa isang marangyang nursing home, napapalibutan ng mga gintong figurin at mamahaling gamit. Ngunit wala siyang kahit isang kaanak na bumibisita sa kanya. Ang kanyang yaman ay hindi nakabili ng katapatan ng mga taong dati ay nakapaligid sa kanya. Tinitigan ni Winston ang liham ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na awa. Nagpadala na ako ng sapat na pondo para sa kanyang pagpapagamot, Hope. Pinatawad ko na siya, pero hindi ko na kayang bumalik sa mundong yon. Ang kapayapaan natin dito ay mas mahalaga kaysa sa anumang mansyon. Tumango si Hope. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kailangang kalimutan ng lahat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang masaktan ka ng nakaraan. Sa kanilang muling pagsasama, napatunayan nilang ang tunay na kilig ay hindi nanggagaling sa mga mamahaling regalo o sa misteryo ng isang maskara. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagitan ng mga simpleng hapunan, sa paghawak ng kamay habang nanonood ng paglubog ng araw, at sa pagtanggap sa bawat kahinaan ng isa't isa. Winston! Tawag ni Hope habang nakatingin sa malayo. Salamat. Para saan? Tanong ni Winston habang hinahalikan ng kanyang noo. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang manatiling si Mystique. Salamat dahil tinulungan mo akong mahanap muli si Hope. Isang golden moment ang namayani sa kanila nang sabay nilang pinanood ang paglipad ng isang grupo ng mga puting ibon sa ibabaw ng dagat. Ang pag-ibig ni na Winston at Hope ay hindi naging perpekto. Ito ay dumaan sa apoy ng pagtataksil, sa lason ng maling akala at sa dilim ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa huli, ang apoy na yon ang nagpatatag sa kanila. Ang lason ang nagturo sa kanila ng halaga ng katotohanan, at ang dilim ang nagpakita sa kanila ng liwanag ng muling pagsisimula. Ang huling katanungan na nanatili sa hangin ay nasagot na. Ang bawat tao ay karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon, basta't handa silang hubarin ang kanilang mga maskara
at harapin ang mundo ng may katapatan. Habang ang araw ay unti-unting tumataas sa kalangitan ng aurora, ang mag-asawa ay dahan-dahang naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Magkahawak kamay, dala ang isang bagong pangako na hinding-hindi na muling mababasag. Ang kwento ni na Winston at Hope ay natapos hindi sa isang marangyang kasalan, kundi sa isang tahimik na buhay na puno ng kahulugan.